So ito mga kababayan, pakinggan po natin sa bidyong ito, pakinggan po natin itong naging statement po mga kabatid ni Topacio laban kay Attorney Larry Gadon, na kung saan mga kababayan kanila pong kinasuhan matapos magpahayag ng kanyang saloobin itong si Attorney Larry Gadon sa naging desisyon ng Korte Suprema, na kung saan mga kabatid mas pinaburan pa itong si Sara Duterte kaysa paboran ang panawagan ng taong bayan. Ngayon mga kabatid, alam niyo naman siguro na kinasuhan nila Topacio mga kababayan itong si Larry Gadon matapos puntuligsain ni Gadon itong Supreme Court. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito guys, panoorin muna natin at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction. Yes, good morning, Karen. Always a pleasure to be here at Billionario News Channel. It's always a pleasure to have you here. So let's start with the case that you filed that also made headlines. Why did you file an indirect contempt case against Larry Gadon and also against other personalities? I believe Richard Heydarian was also one of the people that was a respondent in the case. The cases against Mr. Heydarian and Congressman Sedania were filed by attorneys Mark Tolentino and Rolex Suplico, also a former congressman. I was the one who filed a case against Secretary Larry Gadon, who is a good friend of mine, and it was thus with a heavy heart that I filed that case. However, I had to do my duty. As you know very well that we are members of the Philippine Bar and thus officers of the court. And it is our duty to uphold the integrity and reputation of the Supreme Court. What specific statements of Larry Gadon do you think is at the level of indirect contempt? Larry has always been, colorful in his language and his actuations. But in this particular instance, I believe that he crossed the line by calling the Supreme Court thrice, not once, not twice, but thrice, as tuta ng mga Duterte or a pop. Ito mga kabatid, kaya daw nila kinasuhan si Larry Gadon dahil 3 beses daw na tinawag ni Attorney Larry Gadon na tuta ng mga Duterte ang Supreme Court. Ang tanong, hindi ba totoo? Paano namin makikita paano namin iintindihin yung naging desisyon ng Korte Suprema kung majority ng mga justices na nakaupo dyan ngayon ay mga appointed ni Duterte. Ganon lang yung Topacio. Diba? Do you think maniniwala kami na pinag-isipan at tama yung naging desisyon ng Supreme Court? Ngayong 12 sa mga nakaupong justices dyan ay appointed lahat ni Duterte. Diba? Ngayon, kung tinawag man ni Larry Gadon yan, na kung ano-ano yung Supreme Court na yun, kung tuta ni Duterte, whatsoever, personal opinion niya yun, base yun sa kanyang nakikita. Na mga appointees lahat ni Duterte, yung mga nakaupo dyan at sila yung nagdesisyon na i-declare as unconstitutional itong impeachment laban kay Sara Duterte. Diba mga kabatid? Opinion ni Gadon yun Personal opinion niya yun. Hindi yun as a lawyer. Diba? Yun yung nakita niya Same goes din sa nakita namin. Dahil nung nalaman namin na majority pala ng appointees ng justices dyan sa Supreme Court ngayon ay mga appointees si Digong, syempre ang unang bagay talaga na pumasok sa isip namin, kaya naman pala. Kakampi pala lahat ni Duterte yung mga nakaupong justices dyan sa Supreme Court. Maaalis mo ba sa amin yung mga pagdududa, yung mga hinala namin, ngayong nahayag na sa taong bayan na yung mga nakaupo dyan
na mga justices na nagdesisyon na i-declare as unconstitutional itong impeachment ni Sara ay appointees lahat ni Digong. Oh, masisisi mo ba kami sa aming mga naging opinion? Pag sinabi naming tuta pala lahat ni Duterte yung nakaupo diyan, kaya pala ganun. Oh. Kasi yun ang nakita namin eh. Yan ang nakita ni Gadon. Tapos ngayon, kakasuhan nyo si Gadon dahil sa kanyang opinion? Anong klase? Diba? Akala ko ba may demokrasya sa Pilipinas? Oh. Yang ginawa nyong yan kay Atty. Larry Gadon, no? Parang sinasabi nyo na walang demokrasya sa bansang Pilipinas. Na para bang bawal na kaming magpahayag ng aming mga saloobin ngayon? Oh. Tandaan mo, Topacio, ang issue dito ay yung mga pagnanakaw ni Sara Duterte na kung saan majority ng mga Pilipino sinisigaw ang hustisya dahil buwis ng taong bayan ang nilustay ni Sara Duterte. Oh, 'di ba? Tapos ito, no? Ito yung ipapakita nyo ngayon na para bang tinatanggalan nyo ng karapatan ang taong bayan na magsalita laban sa Supreme Court. Oh. Hindi nyo maaalis yan sa isipan ng mga Pilipino, ng mga matitinong mga Pilipino. Hindi nyo maaalis na isipin ng majority ng mga Pilipino na tuta pala ni Duterte yung nakaupo dyan sa Supreme Court kung kaya't, no, dineclare as unconstitutional itong impeachment ni Sara. Dahil sa impluwensya ni Digong, kaya na-declare as unconstitutional itong impeachment ni Sara Duterte. Hindi nyo pwedeng burahin yan sa isipan ng taong bayan. At kahit ano ba ang sabihin nyo, marumi na sa mata ng taong bayan ang Supreme Court. Oh. Si Gadon is just an example, no, sa aming mga Pilipino na ganun ang iniisip laban sa Supreme Court. It so happen lang na si Gadon ay isang kilala, no, na individual. Tapos ngayon titirahin nyo siya, kakasuhan nyo siya. Yung ginawa nyo kay Gadon, wala na rin niyang pinagkaiba, no, sa kwan. Kumbaga mga kapatid, ang opinyon ni Gadon ay opinyon ng taong bayan. Ngayon, kung kinasuhan nyo si Gadon, para nyo na rin kinasuhan ang taong bayan na gustong malaman kung ano ang katotohanan sa likod ng pagkawala ng 625 million na budget ni Sara Duterte. Oh. Yun mga kapatid. Tuloy. Or lackeys or lapdogs of the Duterte family. In fact, he even singled out the Chief Justice as one of the tutas ng mga Duterte. Anong gusto mong isipin namin? Diba? Anong gusto mong isipin namin? Appointe si Digong yan eh. Oh. Buti sana kung simpleng kaso lang to mga kapatid, no? Na pwedeng i-bargain. Mga kababayan, ang pinag-uusapan po dito ay pondo ng gobyerno mga kapatid na nilustay ni Sara. At ngayon, dineclare ng Supreme Court as unconstitutional yung kanyang impeachment na kung saan pinipigilan po nito mga kapatid na mapanagot si Sara Duterte. Oh, 'di ba? Yun eh. Kanya nga lang itong si Topacio mga kababayan, ano iisipin natin, 'di ba? Alam nga naman sasabihin natin na makabayan itong si Topacio habang lantaran yung kanyang pagiging pro Duterte. Oh. Mga kapatid, sa ginawang ito ni Topacio mga kababayan kung saan kinasuhan nila itong mga taong nagsasalita, no, nag-express ng kanilang opinion patungkol dito sa naging desisyon ng Supreme Court, no. Sa ginawa nilang ito mga kapatid, para na rin sinasabi nila na ang judicial system ng ating bansa ay dominated ng mga Duterte. Tingnan nyo, kinasuhan nila, no? Ayaw nilang mapuna yung Supreme Court kaya ginagawa nila Topacio ngayon. Kinakasuhan nila yung mga nagsasalita laban sa Supreme Court. And who is Topacio mga kababayan? No, sino ba si Topacio? 'Di ba? Isang pro Duterte din. Oh.
'Di ba? Tagapagtanggol ni Digong. Tagapagtanggol ng mga alipores ni Digong tulad ni Alice Go. 'Di ba? Kasi siya din 'to eh. Nila Cassandra Ong. 'Di ba mga kababayan? Do you expect us to believe you, Mr. Topacio, na malinis ang Supreme Court? No? Yun ba yung gusto mong palabasin dito? Gusto mo bang paniwalaan ka namin? No? Inaasahan mo ba na maniniwala kami sa mga sinasabi mong yan? Na yung ginagawa mo, isang pagtatanggol lamang sa Supreme Court. Ngayong isa ka rin, no? Sa mga tuta ni Duterte. Di ba mga kababayan? Yun eh. Huwag nyong antayin, no, na umabot ito sa people power. Di ba? Talagang magkakagulo ang bansang Pilipinas. Oh. Kasi mga kapatid, kung hindi na kung hindi na nagfa-function ng maayos itong ating judicial system, mga kababayan, dahil 'di ba, Supreme Court, mga kapatid, marami talaga na dismaya sa kanilang ginawa, no, dito sa impeachment ni Sara. Ngayon, kung kung halimbawa nakita ng taong bayan na hindi na maayos, no, yung sistema ng ating Supreme Court, ng ating judicial system, no, hindi po talaga malabo, mga kababayan, na magkaroon po tayo dito ng another people power. Para matauhan itong mga lintik na to, no, para matauhan sila, mga kababayan, sa kanilang mga ginagawa. At i-restructure, no. After people power, panigwarado yan, kailangan ng i-restructure agad yung ating judicial system sa bansang Pilipinas. Dahil syempre, mga kapatid, no, tulad nito, mga nakaupo diyan ngayon is mga tuta ni Duterte, 'di ba? Ano pa bang aasahan natin? Syempre, mga kababayan, magiging bias na lahat ng desisyon ng korte. Oh, dito pa nga lang sa kwan ni Sara Duterte, sobrang bias na po, mga kapatid eh. Oh, tapos idagdag pa natin 'to, no? Lahat ng nagsasalita laban sa Supreme Court dahil hindi nagustuhan yung ginawa ng Supreme Court, yung naging desisyon ng Supreme Court, kinakasuhan din nila. Oh, ibig sabihin, mga kababayan, no? Kung sakali magkaroon ng people power, kailangan talagang i-reconfigure itong ating judicial system sa ating bansa, at dapat independent lahat ng mga nakaupo dyan. Hindi appointees ni ganito, hindi appointees ni ganyan. Oh. Ito kasi, mga kapatid, hindi natin masasabi na independent, no, itong Supreme Court. Ngayong inappoint lang ni Duterte lahat halos ng mga nakaupo dyan. At maging sa Court of Appeals, mga kababayan, ganun din, no? Halos majority ng mga nakaupong mga justices dyan sa Court of Appeals, mga kapatid, appointees din ni Digong. That's why yung kay Laila de Lima pinapabuksan, no, ng Court of Appeals. Kini-question uli yung ginawang desisyon ng Muntinlupa RTC. Kung saan, mga kababayan, parang inabuso di umano ng Muntinlupa RTC, mga kapatid, itong kanilang kapangyarihan, at pinaburan itong si Sara Duterte. Di ba, mga kababayan? Kitang-kita, mga kapatid, na wala po sa ayos itong ating judicial system ngayon. Good example to, mga kababayan, ano? Itong ginagawa ni Topacio ngayon, na kung saan lahat ng nagsasalita, no, sa laban sa Supreme Court dahil hindi nagustuhan yung naging desisyon ng Supreme Court, kanilang kinakasuhan, 'di ba? Isa po itong indikasyon, mga kababayan, na wala pong demokrasya sa bansang Pilipinas, kagaya ng sinasabi ni Padilla. Oh, dahil hindi ka na pwedeng ngayong magpahayag, mga kapatid, ng iyong saloobin, no? Hindi ka na pwedeng magpahayag ngayon kung ano yung nararamdaman mo laban sa isang sa isang ahensya ng gobyerno, sa isang sa judicial system ng ating gobyerno. Hindi mo na pwedeng gawin yan ngayon. Kasi pag ginawa mo yan, eto ang mangyayari sa iyo. Kakasuhan ka. Oh, 'di ba? Dapat mangialam din dito ang Supreme Court at punain nila itong si Topacio. Dahil pinapakita lang dito, mga kababayan, na bawal questionin ang Supreme Court sa kanilang ginagawang mga desisyon. Oh. Yun naman talaga ang totoo, mga kapatid. Biruin mo si Gadon, si Hidarian, si Sindanya,
no? Nagpahayag lang ng kanilang pagkadismaya sa naging desisyon ng Supreme Court, kinasuhan na kaagad. Oh. Kahit naman sinong Pilipino, kahit itong lintik na to, hindi kasi ito nag-iikot no? Puro lang kasi ito, puro lang kasi tawag ito, opisina pinupuntahan ito Pumunta kaya ito sa mga pampublikong lugar, no? Tapos tanungin niya, isa-isa yung mga tao sa lahat ng makakasalubong niya sa isang lugar, kung ano ang kanilang opinion about sa Supreme Court, no? Ito mga kapatid, matatauhan to. Pag mismong taong bayan na ang marinig niya na ang iniisip ng taong bayan ay mga tuta ni Duterte, yung mga nakaupo dyan ngayon sa Supreme Court. Yun talaga mga kababayan, ang sasabihin ng taong bayan dito kay Topacio. Maliban na lang siguro kung mag-iikot siya doon lang sa bandang Mindanao, kasi alam naman natin mga kapatid, ang Mindanao is saturated yan ng impluensya ni Digong. Pero subukan mo dito, no? Subukan mo dito from Visayas hanggang Luzon. Subukan mo mag-interview ng mga Pilipino diyan, no? Kung ano ba yung naging opinion nila dito sa kung ano yung naging opinion nila dito sa tawag nito sa naging desisyon ng Supreme Court, na kung saan ang nagdesisyon ay puro mga appointees ni Digong. Baka magulat ka pag sinabi sa ng mga ng taong bayan na tuta ni Digong yung mga tuta ni Digong yung nakaupo dyan sa Supreme Court, kaya dinismiss or tawag nito, pinawalang bisa itong impeachment ni Sara Duterte. Yan mga kababayan Ito si Topacio, no? Siniset niya as example sila Gadon. Na magsalita pa kayo ng hindi maganda sa Supreme Court tandaan nyo, pwede namin kayong kasuhan. Pananakot na to mga kapatid, itong ginagawa nila Topacio, no? Ang rason nila mga kababayan mini-mislead daw, nami-mislead daw ang taong bayan sa mga opinion nila Gadon, kesyo ganito, kesyo ganyan. Kahit naman kasuhan nyo, ipakulong nyo ng habang buhay si Gadon, no? Hanggat nandyan yung 12 na yan, yung 12 na appointees ni Digong, hindi magbabago ang tingin ng taong bayan sa Supreme Court ngayon. Na mga tuta ni Duterte yan. Hindi magbabago. 'Di ba? Kahit ipakulong nyo na lahat, no, ito mga kilalang mga individual na nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa Korte Suprema, sa desisyon ng Korte Suprema, hindi nyo na mababago, no, yung pagtingin ng taong bayan dito sa Supreme Court na manipulado ng mga Duterte. Yun na yun. Diba? Regardless kung ano yung mga sabihin nyo dyan, hindi na mababago yung aming mga kaisipan, no? Lalo na ngayon na nahayag na sa amin na yung mga nakaupo dyan ay mga appointees ni Digong. Tuloy. Chief Justice Leonen is an appointee of former President Benigno Aquino III, hindi ni President Duterte. Exactly, and one of the concurring justices, the newest in the brethren of the Supreme Court, Justice Raul Villanueva, is an appointee of the incumbent. Of President Bongbong Marcos. Yes, so I do not know where Mr. Gadon is coming from, and regardless of the truth of that, which I do not concede, of course. Nakalimutan mo yata, Topacio, na yung issue na yan sa impeachment ni Sara ay pinagbobotohan din yan ng Supreme Court. Di ba? Yung mga yan, ipinagbubutuhan yan ng Supreme Court. Wag mo nang i-mislead ang taong bayan na kesyo ganito, si ganito, appointed ni President BBM, itong si ganito, appointed ni Juan, no? Appointed ni, tawag nito, ni Benigno Aquino. Numbers game din dyan, Topacio. Wag nyo nang idaan sa mala-technical na mga kwan. No? Kasi hindi yan ang nakikita ng taong bayan. Sapat na sa amin na malaman na majority ng mga appointees dyan, ng mga justices dyan ay appointees ni Digong. Wag mo na kaming bulahin. Alam na namin yan, Topacio no? Alam na namin ang ganyang galawan. Hindi na iiba yan sa pang-araw-araw na na sistema ng ating bansa. No? Hindi na iiba yan sa ibang mga kaso. Alam na natin kung paano ang sistema ng ating batas dito. Kaya nga mas pinili na dalhin sa dahig si Digong dahil pag dito sa Pilipinas yan, magiging unfair talaga yung
desisyon ng batas. Dahil nga pag dito sa Pilipinas at may impluwensya ka, no, talagang pabor sa yung batas. Oh. Kaya nga mas natuwa kami noong dinala sa ICC itong si Duterte. Dahil at least doon sa ICC wala siyang impluwensya. Wag mo na kami bulahin, Topacio, Diyos ko. Tumbaklan to. No? Bubulahin mo pang taong bayan eh. Pero gaya na sabi ko, no? Hindi mo na maaalis talaga sa isipan ng taong bayan yung yung part na appointee slot ni Digong diyan ang nakaupo, kung kaya't ganon na lang, no, binasura ng Supreme Court itong inihaing impeachment laban kay Sara Duterte. Oh, yung iba diyang mga individual, no, takot lang magsalita. No, ito mga kilala ng mga individual ngayon na mga abogado, takot na magsalita dahil alam nilang ipapadisbar nyo sila. Kakasuhan nyo sila. No, dahil Supreme Court na yung kinakalaban nila. Pero yung taong bayan, hindi nyo pwedeng pigilan, no, sa kanilang mga saloobin. Hindi nyo kami pwedeng pigilan, busalan, no, dahil magsasalita at magsasalita kami. Kaya nasabi ko sa ito, Pasio, no, wag mo nang antayin na ikaw pa yung maging hudyat ng people power. Tandaan mo, maraming sumusuporta diyan kay Gadon, no? Maraming sumusuporta diyan kay Hidarian, maraming sumusuporta diyan kay Sindanya. Oh, pag yan, no, yung mga supporters niyan, no, yung mga naniniwala sa mga taong yan, nagsalita at nag-alsa, no, laban sa inyo, bahala kayo. Oh, 'di ba? Yan lang 'yan eh. Diba? Mga kapatid, ito kasi si Topacio, alam naman natin mga kababayan na sa kanya ay pera-pera lamang. No? Siyempre mga kapatid, marami na siyang connection eh. Diba? And malaking bagay dito sa karera niya dahil pwede siyang sumipsip dito sa Korte Suprema. Diba? Siyempre, ang ginagawa kasi ni Topacio ngayon, parang pasipsip. No? Kumbaga, pinapakita niya sa taga Korte Suprema na, ako po ang inyong dakilang alagad. Ipagtatanggol ko kayo laban sa mga naninira sa inyo dahil sa inyong ginawang desisyon. Diba? Kumbaga, nagpapalakas siya ngayon sa Korte Suprema para siguro later on, syempre abogado siya. No? Minsan, may mga kailangan siyang hilingin. No? Diba? Huwag kami Topacio, hindi kami pinanganak kahapon eh. Oh. Hindi na bulag ang taong bayan, no? Unlike before na kung ano lang yung nababasa sa mga tabloid, sa mga newspaper, yun lang ang pinapaniwalaan. Ngayon, marami na, no? May mga platform na ngayon na kung saan pwedeng mag-share ng sentimiento nila, ng kanilang opinion o reaction ang bawat isa, bawat Pilipino through social media. No, so madaling alam niyo 'yun, madaling ma-share yung saloobin. Kung may mga basis ka sa mga sa mga argumento mo, pwede mong ma-share, no? Napakadali na, unlike before na pwede, 'di ba? Limited lang yung ating limited lang yung ating mga resources, mga kababayan. Kung magsasalita ka, no, at wala kang impluwensya, hindi ka maririnig. Ngayon, hindi na, no? Kahit wala kang impluwensya, basta may social media ka, pwede kang mag-share ng iyong saloobin. 'Di ba? Kaya ito si Topacio dapat mag-isip-isip to, no? Isipin mong mabuti yung mga ginagawa niyo, Topacio, dahil, no, ang taong bayan, pag napuno ang taong bayan, 'di ba? Baka mauwi talaga ito sa people power. Oh, 'yun ang isipin mo. Tuloy. His statements tended to cast aspersions on the integrity, on the independence, and the reputation of our Supreme Court. Wait. Hindi. No, Topacio, no? Wag mo nang ikaw kasi dinadaan mo sa mga technical na mga English pa eh. Hindi lahat ng mga Pilipino ganyan ang tingin. Lalo na kami. Gusto naming malaman saan nilagay ni Sara yung 625 million. Gusto naming malaman kung totoo ba yung mga sinasabi na mga milyones na tinatanggap nila nung nakaraan, no, galing sa mga negosyo ni Michael Yang.
O kasi nga meron nga lumabas na isang bank account, no? May inilabas na ito si former Senator Trillanes na isang bank account na di umano doon daw dumadaan ng pera nila Digong, no? Isang BPI account yata yun, hindi ko nagkakamali. Gusto naming malaman yun kung totoo ba yun kasi malalaman yung mga bagay na yan, no? Through impeachment lamang. Ngayon, kung palalampasin itong impeachment na ito, malaki ang tsansa mga kapatid na makakahanap pa ng paraan sila Sara Duterte kung paano mailabas itong kanilang pera, no? Diyan sa BPI at ilipat sa ibang mga bangko para lumabas sa sinungaling itong si Trillanes. Yun eh. Yun ang purpose kung bakit pinipigilan nila ngayon itong impeachment ni Sara Duterte. Huwag na kaming idaan sa mga ganyan-ganyan mo, Topacio, no? Ang opinyon namin ay opinyon namin. 'Di ba? Hindi mo pwedeng diktahan ang taong bayan na baguhin yung opinyon nyo, baguhin nyo yung iniisip nyo. Yun yung nakikita namin eh. Hindi porkit abogado ka, ikaw lang yung tama. 'Di ba? Hindi ganoon. Kayo kasi ang pinaglalaban nyo lang is yung yung profession nyo lang bilang abogado. Wala kayo sa part na kung saan taong bayan ay humihingi ng hustisya sa aming mga buwis na binayad, no? Tapos kinurap lamang ni Sara. Kaya yung mga abogado diyan na nagsasalita laban sa na pabor dito sa ginawa ng Supreme Court, mag-isip-isip kayo. Huwag kami, 'di ba? Ibahin niyo ang mga Pilipino ngayon. Hindi porkit abogado kayo, pwede na kayong magyabang. Ang yayabang nyo eh, no? Dinadaan nyo sa pananakot eh, kasuhan. Kasuhan. Lintik na yan. Di ba? Huwag nyo gamitin yung pagiging abogado nyo para takutin nyo ang taong bayan. At hindi nyo pwedeng sabihin na nami-mislead nila gadon ang taong bayan dahil kahit hindi magsalita sila gadon, no? Sapat na sa amin na malaman na kaya pala naging ganun ang desisyon ng Supreme Court dahil appointees ni Digong yung mga nakaupo dyan. Anyway guys, hanggang dito lang itong video na to. Putulin na po natin mga kapatid. Wala namang kwenta itong mga ibang sinasabi dito ni Topacio. Ang point ko lang, kung bakit ko ito kinontent, gusto ko lang ma-enlighten ang taong bayan. No? Na huwag kayong matakot magsalita, huwag kayong matakot magpahayag ng inyong mga opinion dahil karapatan nyo po yan. Diba? Karapatan natin yan mga kapatid na magsalita tayo kung ano yung nararamdaman natin laban sa Supreme Court. Yun eh. No? Ano pa bang aasahan natin? Diba? And gaya ng sabi ko sa inyo mga kababayan, napakalaking bagay po, no? Na sa ICC dinala si Duterte dahil mga kapatid, kita nyo naman, no? Kung gaano kalakas ang impluwensya nila Digong dito sa Pilipinas. Kung dito yan nilitis sa bansang Pilipinas, wala na. Thank you na. Na-thank you na mga kababayan yung hustisya na sinisigaw ng mga biktima ng tukhang ni Tatay Diggs. Hanggang dito na lang.